Sa ibang balita, natagpo ang patay sa isang kanal sa Isulan, Sultan Kudarat ang dalawang binatilyong lalaki. 4 na araw matapos umano silang dukutin. Makibalita tayo kay Jennifer Muniesa. Kay Jennifer Solis ng GMA Gensan. Bangkay na ng matagpuan ng magkaibigang Ray Pacifico, 16 anyos at Robert Mallet, 14 anyos. Nakita ang kanilang mga bangkay sa boundary ng Barangay Tayugo at Lagilayan sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Nitong Sabado nawala ang dalawang binatilyo. Sumama raw sila sa driver ng pamilyang Mallet na si Jay Saraino para maglaro ng basketball. Base sa investigasyon, sinabi raw ni Saraino sa mga pamilya ng mga biktima na biglang nawala ang mga bata at kalaunay nalaman nilang dinukot daw ang mga ito. Humihingi raw ng 50,000 pisong ransom ang mga kidnapper. Ang antiging kidnap daw sila, singa na sa akon. Tigaralain ako, ikati siyempre kidnap. So nung bumalik na po yung suspect natin dun sa Tangtangan, ito naman ay kinausap na yung nanay ng bata para naman sabihin na hindi po i-release yung bata kapalit ng 50,000 pesos. So sa madaling salita ay nag-provide ng 50,000 yung nanay ng bata at saka pumunta dito sa Isulan. Sumama ang ina ni Robert kay Saraino para ihatid ang ransom. Pero nitong araw ng Linggo, natagpo ang sugatan at walang malay sa isang bakanteng lote ang ina ni Robert. Nawawala si Saraino pati na ang perang dala nila. Nagpapagaling pa ngayon ang ina ni Robert. Sa follow-up operation, nakita ang mga bata pero wala ng buhay ang mga ito. Base sa resulta ng autopsy, napag-alamang 3 araw ng patay ang mga biktima nang makita sa isang kanal. Ang primary cause ng death ng dalawang bata ay dahil doon sa pagkalunod. So wala pong nakitang stab wounds, wala pong nakitang gunshot wounds. Yun lamang yung tama, merong tumama na matitigas na bagay doon sa ulo ng bata at sa katawan. Humihingi ngayon ng hustisya ang mga pamilya ng mga biktima. Itinuturing ng pangunahing sospek sa pagpatay si Jay Saraino. Tinutugis na siya ngayon. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.